Sa inyo lahat. Praise God yung nag-imbita sa akin, wala eh. Kasi kami na Mel. Pero siya po ay ginagamit ng Panginoon sa ibang church. At kami mga magagawa po ay kasi nagpapalitan po kami para sabi nga ng mga kapatiran sa amin eh, bakit parang puro sardinas yata ang pinapakain ko sa amin. Sa araw po ito ay hipon ang ipapakain ko sa inyo. Ano muna po tayo na manood tayo ng movie. Pwede kong mapatay yung dito. Ready na ba just yung ating movie? So, i-diretso na natin dalawang short clips na to para magbigay sa inyo ng introduction kung ano ang pag-uusapan natin. Okay? So, sige po, ang ating, okay na ba? Sige. In Matthew's church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Yan po, pwede raw siyang dumating anytime. Problema, may naiiwan pala sa mga chapel. Sino kaya ang... so, that's po yung isa. As for the lightning comes from the east and flashes to the west, also will the coming of the Son of Man. Meron po pong isa. Manalangin muna po tayo, Panginoon Diyos. Salamat po sa umaga nito kami ay makakapag-usap, makapag-aral ng pangako ninyo. Kami ay babalikan ninyo, Panginoon Diyos. Panginoon Jesus, kayo ay tapat, hindi kayo marunong magsinungaling, ang salita nyo ay totoo. Kaya Panginoon, gabayan niyo po kami na buksan ang mga puso at isip ngayon. Na sa ganoon ay maging ready kami at makapaghanda, makapag-matsyag, be watchful. This I pray in Jesus' name. Amen. Gaano po kayo kahanda sa pagdating ng Panginoon? At do you believe na siya'y darating muli? Dito po sa binasa ng kapatid kanina, ito'y promise ng Diyos. Pinangako ng Panginoong Diyos na darating ang isang tagapagligtas 2,000 years ago. Very specific ang mga hula o pangako mula sa Old Testament. Mababasa mo yan sa Isaiah, sa Micah, sa Psalms, kung paano ipapanganak ng birhen ang isang batang lalaki. At kung paano siya mabubuhay, paano siya mamamatay, ano ang kanyang kamamatay. Very detailed.
specs, the specifics were there. Kung anong gagamitin pampalay sa kanya. Pako, siya na sinabi ni inula ni Uriah mismo, yung pako, inula mismo ni David. It happened. It happened exactly as it was prophesied. Literally, it happened. Yung unang pagdating niya. Sabi niya, siya'y namatay, nilibigan ng buhay. Nung siya'y umakit na siya, nakita siyang umaakyat doon sa Mount of Olive. Nakikita siya ng 500 na mga disciples ascending to the heavens hanggang sa hindi na siya makita. And then mula noon, ngayon po ay 2,000 years ago na yan. 2,000 years ago, 1,000 sa Panginoon ay isang araw. Amen? 2,000, therefore, 2 araw. Ang Panginoon Jesus dito siya, pumunta siya sa isang lugar sa Samaria at humingi siya ng tubig doon sa babaeng Samaritana. At to make the story short, siya natulog doon. Naligtas yung babae at maraming naligtas. Natulog siya sa Samaria. Ang Samaria ay outside Israel. Outside Israel yan. Yun ito sa mga hentil ang kinausap niya. After ng 2 days, natulog muna siya. After 2 days, siya bumalik na sa Jerusalem. Bumalik na siya sa mga Hudyo. So meron siyang 2 araw doon sa mga Gentiles. And after that, bumalik na siya. After 2 days, bumalik siya sa Jerusalem. Ilang araw tayo ngayon sa bilang ng Panginoon? Ilang araw nung bumalik ang Panginoon sa Jerusalem? 2. Amen? Pag nangako ang Panginoon, gagawin niya. Pero sabi niya rito, hindi natin alam ang araw. Hindi ako magbibigay ng araw. Hindi ko rin alam. Huwag niyo akong pilitin. Pero malalaman mo yung epochs, yung mga kapanahunan. Tulad ng nanganganak. Ang nanganganak may kabuuanan yan. Tama po ba? Hindi mo alam kung anong exact day, exact hour ng mga anak. Pero alam mo yung kabuuanan mo. Tama po ba? Kung ikaw ay 2 buwan pa lang, kabuuanan mo na yan. 5 buwan. Hindi. Pero pagka 8 months ka, lalo na 9 months ka, kabuuanan naman ba yan? Anytime. 2 days na po ang Panginoong Jesus since siya umakyat. At ang pangako niya, babalikan po. Babalikan niya muli ang mga Israelita. Tapos na ang kanyang mission sa ating mga Hudyo. At nabuo, sa ating mga hentil, at nabuo ang Iglesia. At sabi ng Panginoon, babalik. Isa pang very specific na pinangako ng Panginoon at ito rin ang naging orasan ng end times ang Israel. Sinabi ng Panginoon, mawawala ang Israel. Sinabi ng Panginoon sa Espiritu yan, mawawala ang Israel. Nawala ang Israel ay AD 70. Wala si Jesus Christ nasa langit na. Mga 40 years lang ay sinira ang Jerusalem ng mga Roman Empire ni General Titus. At pumatay sila ng millions of Israelites, Jews at that time. Tapos mga Hudyo ay nagkalat sa buong mundo. Okay, nagkalat yan for 1,800 years. Wala na yung kanilang kultura sa Israel, na kung saan ay naghari dyan sila David, sila Solomon, at lumakad ang Panginoon Kristo dyan sa buong Jerusalem na yan, nawala yung mga tao dyan. Yung mga Israelita na lahi ni Abraham nawala. Pinagpapatay sila, tapos yung mga remnants ay kumalat sila sa buong bansa. For 1,800 years, walang kultura ng Israel doon sa, ang mga Hudyo sa Israel, wala. Wala yung kanyang kultura, wala yung lengguwahe, wala yung Hebrew language, wala kanyang gobyerno. Ang mga Hudyo ay nasa Europe, nasa Amerika, wala silang sariling bayan. Nagbi-business sila, wala silang sariling identity. Okay? Pero sabi ng Panginoon sa Ezekiel, tulad sabi ng, nakikita mo, sabi niya doon sa tao, sabi nakikita mo ba yung bangkay na yan, yung mga buto-buto? Tatayo yan. Magkakaroon ng litid, magkakaroon ng laman.
Yan ay pangako ng Panginoon sa Israel. Ibig sabihin, ang Israel ay babalik. Nangyari po ba? Ang Israel po ba ay andito na muli? Malakas po ba ang Israel? It happened May 14, 1948. 78 years pa lang ang Israel. So young and yet so powerful militarily at saka economics, especially sa technology. Bumalik. Imagine mo, 1,800 years na wala. Diba? Imagine mo, Pilipinas mawawala ng 400 years. O kahit na 100 years lang mawawala ng Pilipinas. May babalik pa kaya natin? Nawala limbawa yung ating language. Tapos, all of a sudden, mapabalik. Yung kanilang lingwahe ngayon, Hebrew. Hebrew ang ginagamit nila ngayon sa Israel kung paano ginamit nila Abraham, nila David. Pero nawala sila. Sabagat nireject nila ang Panginoon sa Kristo. Pero sila bumalik. Ngayon, bumalik. Balik na. Isang generation na. Pagkatapos, ang Panginoon, tinabi niya muna ang Israel, pagkatapos ay umarap siya sa mga Hentil, sa mga Pinoy, sa mga Amerikano, sa atin, at nabuo ang Israel. Nakaka 2,000 years na ang Iglesia. Ano ibig sabihin niya mga kapatid? Babalik na sa muli sa Israel. At ang gagawin niya sa church, sa kanyang katawan, ira-rapture na ito. Amen? Kayo po ba, nasa-sense na ninyo? Nasa-sense na ninyo ang pagdating ng ating Panginoon? Sila David, sila Pablo, sila John, at sa panahon ng 1800s, sa post-apostolic period, eka nga nila, mga 1700s, sa 1800s, nananabik sila sa pagdating ng Panginoon sapagkat nangako siyang babalik at ang pagbabalik niya ay literal. Sabi niya, pumunta siya sa Alapaap. Tama po ba? At tayo sasalubungin doon. Literal po yan. Literal na literal. Hindi yung babalikan ka spiritual. No, literal. Inaantay nila yan noon. 300 years ago, 400 years ago, 100 years ago, inaantay nila yon. Sila Pablo, inaantay din nila. 2,000 years ago, inaantay nila Pablo yan. Kaya nga sinulat niya yung 1 Thessalonians. Inaantay na nila. Meron nga turo doon, naging tamad daw yung mga taga-Thessalonica. Kaya ang isang turo doon ay huwag pakainin ng mga tamad. Bakit sila naging tamad? Kasi nga inaantay na nila yung rapture. Pero 2,000 years pa pala ang panahon at hanggang ngayon hindi pa dumarating. Kung noon ay 2,000 years hindi pa dumarating, baka ngayon hindi pa rin siya darating. Mga kapatid, kung noon ay sabik na silang maghantay, di lalo tayo ngayon. Amen po ba? Kung sila nag-aantay 2,000 years ago, at nang sa ganun ay sabik silang makita na nila physically ang Panginoon. Mayakap nila ang Panginoon tulad na ginawa ng mga apostol. Okay? Di lalo na tayo ngayon sa panahon natin. Ano po ang generation ngayon? Generation Z, tama? Gen Z. Ano susunod sa Gen Z? Sa ABCD, ano susunod sa Gen Z? Alpha. Wala na. Wala na, kapatid. Ha? Okay? Nasisense niyo po ba? Wala. Anong oras ako dyan? Ang Israel. Yes, andyan ang Israel. Kasi kung wala ang Israel, saan siya babalik? Baka babalik siya sa mga Lolibra, sa amin, o sa inyo. Pero sabi niya, kung paano siya daw umakyat doon sa langit, as he was ascending, that's the place that he would descend. Sa kanyang second coming. Pero bago yung second coming, bago yung pagdating niya para sa Israel, ay meron mo ng rapture. Para sa Israel, sa church, ano yung rapture? Pagdagit. Ang meeting place naman natin sa ere. Hindi doon sa Mount of Olives. Yun yung pagdating niya, magta-touchdown siya rin eh. Pero bago siya magta-touchdown, 7 years before that, ay dadagit muna siya. Hanggang Alapaap lang. Kaya nga sa isang mata, anong mangyayari sa atin? Babago ang ating mga katawan. Imagine niyo po yan. Any time of the moment, hindi mo na po problemahin yung mga bills mo. Any time of the moment, kung meron kang arthritis mo yan, wala na yan. Amen? Kung problema mo yung bells, wala na yan. Dalawang problema, bill o kaya bills. Bill ng Meralco o kaya mga bills. Wala na lahat yan. Wala na kasalanan. Anytime.
Pwede mangyari yan. Darating ang Panginoon. Bakit? Tapat ang nangako. Ang makuha, tapat ang nangako. Ito yung ating blessed hope. Ito yung ating pag-asa. Sabi ng mga taga sa amin, pagka nahihirapan ang buhay, masarap pag-aralan ng rapture. Pagka mataas ang bilihin, hindi ka makabayad-bayad ng tuition fee, sana mag-rapture ka. Pero pagka maganda ang buhay, maraming mga project sa construction. Ang hinawa, hindi mo ko muna. Huwag ka magmadali. Alam nyo, ang purpose, bakit tayo pinag-aaralan ito? Una-una, sabi, encourage one another. Amen po ba? Binasa natin kanina. Kasi lahat tayo ay dumadaan ng mga kapagsubukan. Amen. Mayaman, mahirap, matalino, di matalino sa mundong ito. Buti nga sa Pilipinas, ang ating buhay Kristiyano, hindi tayo nag-uusig. Minsan nga, nag-uusig sa looban ng iglesia. Pero sa labas, sa mga ibang churches, sa ibang bansa, napakatindi, sa China, sa Iran, kung saan ang lakas naman ng paglago ng kanilang mga iglesia dyan. Ang dami naliligtas. The fastest growing church in the world ngayon is Iran. Imagine mo yan, Iran. Pero ang Iran ay napakaigpit. Tapos ang China, bakit? Kasi nga they were persecuted ng mga Kristiyano. Sumasamba daw yung mga taga-Iran, kung paano sila sasamba, mag-rent sila ng van, malaki. Tapos doon sila sa van, tapos iikot-ikot sila. Doon na sila siguro nag-preach, kumakanta na sila doon. So akala ng mga pulis sila ay nagbibiyahe lang. Pero hindi na alam, yun ay pagsamba na nila. Pero sa akin, napakaluwag. Ang problema lang pagka walang persecution, parang, ano tayo? Complacent. Masyadong relax. Sa sobrang relax, nakakatulog tayo. Hindi na natin alam ang mga panahon. Di tayo, walang sense of urgency. Nakita niyo po ba kanina doon sa video? Totoo po yun eh. Hawak-hawak mo ang kamay ng asawa mo. Minamahal mo yan. Minahal ka niyan. Pero pagka hindi Christian yan, hindi mo tumanggap kay Jesus Christ, walang tusok-tusok, hindi mo pwedeng isama yan. Mahirap yun. Buti sa langit po, pupunasan ng Panginoon ng ating mga mata. Ibig sabihin, makakalimutan natin yung panahon dito. Kung hindi natin makakalimutan ang panahon dito, hindi natin ma-enjoy ang langit. Sapagkat lagi mo lang iniisip ang asawa mo. Lagi mo iniisip ang anak mo, iniwanan mo. Ngayon, kailan ang chance nila? Pagka nagsara ng pinto, doon sila mananampalataya. Kailan mo sila sisira ng gospel? Sobrang relax ka, nakakatulog ka. Nangamamatay ang mga kamag-anak natin, hindi man mo lang sila nasisira ng gospel. Okay lang po ba na ikaw iligtas? Okay na ba sa'yo iligtas ka? Yung kapatid mo, asawa mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, minsan inuutangan pa ko. Hindi mo man sinisira ng gospel. Di ba ba? Masyadong nangata yan. Masyadong makasarili yata yan. Samantala sabi ng Panginoon, share the gospel. Kung paano ito'y binigay siya libre, ibigay mo ito libre. At kung mananampalataya ang lahat ng tao, maliligtas ang lahat. Pero isi-share mo kung sila'y tatanggi, isiniyar mo. Ngayon kung tumatanggi sila, pinapanalangin mo ba sila? Mag-iiwan po talaga yan. Pagka naiiwan niya, saan ang punta niyan? Dadaan niyan tribulation. Tribulation mo, 7 years. Kung di sila magpapatata, mag-iirap sila, papatay sila, manampatay kay Jesus Christ, mapupunta sila sa langit. Pero kung sila nagpatata, sa 666, impyerno na sila. At doon ay wala ng hanggan. Kapatid, minsan, dito sa mga taong nakakausap natin, mahirap na nga ang buhay nila rito. Ayaw pa nang pakinggan ang tanging pag-asa. Mahirap ka na rito. Mapupunta ka pa sa impyerno. Sabi nga ng Panginoon sa Kristo kay Judas, mabuti pang hindi ka na pinanganak. Kasi kung hindi ka pinanganak, at least wala kang alam eh. Hindi mo alam ang masarap, hindi mo alam ang mahirap. Pero kung ikaw ay pinanganak na minsan lang, wala kang kalawang kapanganakan, sabi ng Panginoon sa Kristo, mabuti pang hindi ka na pinanganak. So, importante yung kalawang pakapanganakan. Maborn again po tayo. Okay, so yun po ang gusto ko share sa inyo ngayon, mga kapatid. Mag-ready tayo. Ngayon, habang nag-aantay tayo sa Panginoon ng nating gagawin,
Hindi po masama mag-aral. Mag-aral kayo mga estudyante. Hindi po masama magnegosyo kayo kay binibigyan pa ng opportunity. Pero, anytime, pwede sabihin ng Panginoon, it's enough, anak. Tara na. Tara na. Iwanan natin ito. Okay, whether you like it or not, kukunin tayo ng Panginoon. In the meantime, ano ang ating magiging attitude? Ano ba yung magiging ugali natin? Ano ang magiging laman ng puso natin sa mangyayaring yan, which is totoo. Totoo po yan eh. So doon sa binasa ng kapatid natin kanina, hindi daw tayo mauuna sa mga patay. Yung mga patay, yung nakatutulong ng mga kapatid natin, gigisingin mo ng Panginoon yan. Pagising nila, bago na ang katawan, tapos sabay-sabay tayong agawin. Sasalubong sa langit, sa impapawid. Okay? Eh, paano naman yung mga nandirito? Yung mga maiwan. Subalit patungkol sa mga oras at mga kapanahunan, mga kapatid, hindi ninyo kailangang sumulat ako sa inyo. Chapter 5, verse 1. Ibig sabihin dito ni Pablo, yung mga kapanahunan, dito oras pero sa English times, epochs, yung mga time. Ibig sabihin, pagka 9 months ka na, alam mo na. Naniniwala po ako, 9 months na. 9 months na. Ngayon, kung ang Panginoon ay naging, binigyan pa tayo ng 2,000 years. Tama lang yung 2,000 years. Pero yung 2,000 years na yun ay very patient ang Panginoon para maligtas ang marami. Amen? Sa 2,000 years, millions and millions na ang miyembro ng church, Universal Church. So, enough time na yan para ang Panginoon ay i-share sa pamamagitan natin ng gospel. Pero naniniwala ako, sabi rito, patungkol sa mga oras at mga panahonan, mga kapatid, ay hindi ninyo kailangan sumulat ako. So, ibig sabihin, alam na niyo ito. Hindi ko na dapat isulat sa inyo, nasi-sense niyo ito. Ito, 2,000 years ago pa niya sabi ito. Sapagkat kayo mismo ay mga kababatid ng lubos na ang araw ng Panginoon, yung the day of the Lord, o yung Jacob's trouble. Ito po yung parusa ng Panginoon sa Israelita, sa mga Israel, no? Dahil tawag po nito ay kapanahunan ng araw ng Panginoon. Sa ibang salita, Jacob's trouble. Okay, parusa po ito Bigyan ko po yung assignment, pwede nyo basahin ang Revelation. Doon makikita mo paano parurusahan ng Panginoon for 7 years. Lalo na yung 3.5 years, wala tayong panahon, paano yun? Ang mga bituin, mga lalaglag. Mga lalaglag. Okay? Ang tubig magiging tugo. Naniniwala ako, sasabayan pa yan ng World War III. Di ba ngayon? Looming ang World War III ngayon Looming. Talagang, ano ngayon ang World War III? Anytime. Ang China andyan, ang Russia andyan, ang Amerika andyan. Pag nag-World War III, alam ko po, naniniwala ko, ito na yung tawag nilang tribulation. Pero salamat sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi tayo doon sa mga walang pag-asa. Hindi tayo doon sa mga parurusahan ng Panginoon. Babasahin natin, no? Basahin po natin. Sapagkat kayo mismo ay nangababatid ng lubos ng araw ng Panginoon, o yung the day of the Lord, ito po yung judgment of the Lord, ay dumarating ng gayon, kagaya ng isang magnanakaw sa gabi. Okay? Ibig sabihin, yung mga dadatnan nito, siyempre tayo hindi na dadatnan nito, mararapture muna tayo Pero maiiwan dito parang magnanakaw ang parusa nito. Masusurpresa sila. Sapagkat kapag sila, matanda niyo po, sila, pagka nagsasalita si Pablo, sila, tapos tayo. Sapagkat sila ay magsasabi, kapayapaan at kapanatagan. So meron mo ng tila may kapayapaan at kapanatagan, verse 3. Pagkatapos ay biglang dumarating, okay? Dumarating sa kanila ang pagkawasak. Okay? Gaya ng nararamdamang sakit ng isang babaeng manganganak na, at hindi sila makakatakas. Amen? Ganun po ang mangyayari sa mga, tawag nila mga left behind, yung mga maiiwan. Kaya nakita niyo yung kaninang video, may naiwan Mga batid, sana dito wala nang maiwan. Naunawaan niyo po ba lahat? Na hindi nakakaligtas ang pagpasok dito.
Ang nakakaligtas ay yung pananampalataya ng Jesus Christ. Amen? Subalit kayo mga kapatid, o kayo naman, sila, tapos kayo. Subalit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman. Amen? Kasi nasa atin ang liwanag, si Jesus Christ. Upang abutin kayo ng araw na iyon. Yung araw na iyon, ay binanggit din sa Matthew 24, yung may mga gera, may mga famine, may mga earthquake. Okay? Pero sabi, hindi kayo aabutin niyaon. Okay? Subalit kayo mga kapatid, verse 4, ay wala kayo sa kadiliman upang abutan kayo ng araw na iyon gaya ng isang magnanakaw. So bago pa man dumating ang magnanakaw, wala na tayo. Amen? Kayong lahat ay mga anak ng kaluwanagan. At mga anak ng araw, hindi tayo mula sa gabi, ni sa kadiliman man. Ito po yung paniniwala ko, bakit yung iglesia hindi dadaan sa tribulation. Marami kasi naniniwala, baka meron po sa inyo, well, ginagalang ko rin naman yan, na dadaan daw tayo sa tribulation. Ang tribulation po yung wrath of God yan eh. Jacob's trouble. Ano yung Jacob? Sino ang Jacob? Israel. Trouble yan ng Israel. Bakit parurusahan ng Panginoong Israel? Kasi nga, nireject nila si Jesus Christ. Tama po ba? Gigisingin ng Panginoon ang Israelita, ang Udyo, ang Israel sa pamamagitan ng 7 years tribulation. Para sila magsisi at maraming maliligtas. Pero tayo, bakit tayo parurusahan ng Panginoon? Tama? Hindi naman tayo Israel, tayo iglesia. Ang iglesia, yan ang kasintaang babae ng Panginoon. Tama po ba? Bride. Tapos tayong katawan ni Kristo. Anong ginagawa natin sa ating katawan? Pinaparusahan po ba natin ito? O inaalagaan? Anong ginagawa sa bride o sa kasintaang babae, sa fiancé? Sabi mo ba sa pakakasalan mo, honey, patunayan mong mahal mo ko, babaeng kinausap mo, no? Huwag ka muna kakain ng sampuan. At nang sa ganun, pag tayo ng dalawa, sanay ka na. Ano sasabihin sa'yo ng babae? Pakasalan mo ang mukha mo. Diba? Bakit mo naman sasabihin, doon sa pakakasalan mo, maghirap ka muna para patunayan mo, mahal mo ko? Baliktad. Dapat ikaw ang lalaking maghihirap. Patunayan ng babae na mahal mo siya. Si Jesus Christ naghirap para sa atin. Pinatunayan niyang mahal niya tayo. Pero tayo kanyang kasintaang babae, hindi niya tayo pinapopootan. Ano po ba? Poot ito ng Diyos eh. So yung tribulation, it's a wrath of God. Hindi tayo dadaan dyan. Amen? Marami kasing mga tao, hindi nila madistinghi ang Israel at saka ang church. Pinagsasama nila yan. Iisa lang daw yan. No. Ang Israel ay Israel, ang iglesia ay iglesia. Kanino po kayo kabilang? Sino ang iglesia? Tayo, lahat ng sumampalataya sa Panginoon, Hudyo ka man o hindi ka Hudyo. Pinoy ka, Amerikano ka. Ano po ba? Tayo ang iglesia. Okay, kaya nga huwag ayang mga tulog tayo, gaya ng ginagawa ng mga iba, kundi tayo magpuyat at magpakahinahon. Sa English po ay watchful. Magbantay tayo. Paano nagbabantay ang isang bantay? Doon sa amin may mga gwardiya eh. Nagising na. Palitan yan, di ba? May pang-umaga, may pang-gabi. Yung pang-gabi, nagtutulog yan. Mga watchmen. Mga kapatid, dito ba sa inyo may mga watchmen? Ang mga pastor, dapat mga watchmen yan. Una, nagbabantay tayo kung kailan darating ang ating Panginoon. Pangalawa, baka may mga pumapasok na rito mga asong buhay, mga lupo, ay tulog na tulog na. Okay? May mga aso ba kayo? Yung aso namin, matapang eh. Yung aso, natutulog lang. Pagka pumapasok may magnanakaw, parang may welcome pen. Sige po, magnakaw ka na. Magnakaw ka lang dyan, puli mo na lang. Parang may ganun mga aso, mga masyadong mabubay. Hindi po tayo nagbabantay. Una ang binabantayan natin, pagdating ng Panginoon. Anytime. At habang nag-aantay tayo, nag-share tayo ng gospel. Ano pong pag-asa ng kapitbahay mo na hindi paligtas? Anong pag-asa ng classmate mo na hindi paligtas? Anong pag-asa ng kapatid mo na hindi paligtas? Bigyan mo siyang pera, trabaho. Pwede rin yan, pero pag-asa niya yung gospel. Ang gospel. Ang gospel lang ang pag-asa ng sanlibutan. Hindi yung hahabol ako ng mayor para aayos ang ating bayan. Pero habol na ako ng kapitan para maayos ang ating bayan. Ako ang pag
pag-asa ng ating bayan. Hindi. Sigurado hindi ikaw. Maya-maya, mas malala ka pa doon sa pinalitan mo. Ang pag-asa ng ating baryo ay ang gospel. Share natin ang gospel. Si Jesus Christ na matay para sa iyo. Inilibing at muling nabuhay. Yan ang nagligtas sa iyo, yan din ang magliligtas sa kapwa mo. Amen? So share na natin share yan mga kapatid. Paano naman tayo mag-share kung tayo nga ay hindi handa? Sapagkat hindi tayo tinakda ng Diyos sa puot. Ito, isang reason din yan, sa puot. Verse 9, kundi upang magtamo ng kaligtasan. Saan sa kaligtasan? The Jacob's trouble o yung the day of the Lord. Kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Praise God. Jesus Christ ang nagligtas sa atin sa impyerno. Sa ating mga kasalanan, siya rin ang magliligtas sa atin sa great tribulation na parating. Ang kapatid, malapit na po ang rapture. Kukunin tayo ng Panginoon. 7 years tayo doon. May mga tatawag natin mga rewarding. Pero dito naman ay pagtatatak ng Satanas. Magbubulo po ito. Kakaroon dito ng parusa. Second, para pumapangalawa na sa impyerno. Okay? Na namatay dahil sa atin, si Jesus Christ, kahit na mga gising o mga tulog man tayo, ay mga bubuhay tayong kasama niya. Ibig sabihin, gising tayo o mamatay man tayo, meron tayong buhay na walang hanggan. Dahil dito, mag-aliwang kayong magkakasama. Ito po yung una, ito yung mga gagawin natin. Ito yung purpose ko actually, bakit ako pumunta rito. Upang kayo comfort. Meron tayong blessed hope. Hindi yung sana tumama ako ng wedding. O kaya makapag-asawa ako ng mayaman. Ang Amerikano. O kaya ang Hapon. Hindi yung pag-asa yan. Ang pag-asa natin yan, darating na ating Panginoon. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kung hindi ka pa ready, kung hindi pa tanggap ang Panginoon, ang pinakaunang pagre-ready mo ay tanggapin mo si Jesus Christ. Magsisi ka sa iyong kasalanan, aminin mo, hopeless ka, manampalatay ka kay Jesus Christ ngayon din. Amen po ba? So, pang sa ganon, sabi ay magkakata ng comfort. Kaya kung kayo naglilingkod sa Panginoon, nahihirapan kayo, bira sabi, ang hirap ng paglilingkod pala. Pinipintasan ka na. Ang mga pastor po, medyo rin ang pastor eh. Actually, ang pagiging pastor po ay hindi pinapangarap yan eh. Sabi nga sa anak ko si Eli, ikaw ba Eli, gusto mo pastor? Yan, dati, ayaw ko yan. Ayaw ko niyan. Okay. Pero siyempre, hindi natin masabi ang calling eh. Pero kung gusto mo lang, parang sarong dadaan sa iyo. Panginoon, pwede bang lampasan na ako ng sarong ito? Mayroon po magpapastor. Amen? Okay, dapat dito, dahil dito, mag-aliwang kayo, magkakasama ang inyong mga sarili at magpatatag sa isa't isa, maging gaya naman ang inyong ginagawa. At magmamanhik kayo kami sa inyo mga kapatid na makilala sila ng mga nagpapagod sa gitna ninyo. Meron ba tayong ano dyan? Sa verse 12, ito yung gagawin natin mga kapatid, no? Mga gagawin natin, mga member. Binigyan tayo ng mga leaders ng Panginoon. May mga elders kayo. Elders, pastor, parehas lang yan. Full-time missionary of elders, mga pare-parehas yan, lingkod ng Panginoon. Ngayon, habang nag-aantay tayo sa ni Pablo sa pagdating ni Pastor Cristo, ang ating responsibility sa ating mga leaders ito. Dapat ipinamamanik namin sa inyo mga kapatid na inyong kilalanin. Okay? Ang nagpapagal sa inyo. Ano ibig sabihin ng kilalanin? Alamin mo. Kilala niyo po ba mga pastor niyo rito? Okay. Kilalanin ang nagpapakal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo. Yun po yung trabaho ng mga pastor. Ituruan kayo. Pakainin kayong spiritual. Sabi nga sa 1 Corinthians, kung kayo pinapakain spiritual, responsibility yung pakainin silang material. Actually, marami mga pastor, binibig na nila yun eh. Kaya nga, nagtatrabaho pa sila para hindi na makapabigat sa iglesia tulad ni Pablo. Pero actually, responsibility nating mga member yan. Amen po ba? Marami kasing mga member, pinapakain mo ng spiritual, gusto pakain mo pa rin material. Baligtad yan ay parang masyado yatang ikaw na. Okay po ba? So, dapat meron tayong tatawag na duty and responsibility rin sa ating iglesia. Okay?
So yun po, alalahanin natin. Yung mga nagpapagod para sa atin. Sabi sa Timothy 5, bigyan na siya double honor. Kasi silang relegated authority ng Panginoon. Kung kayo'y pasaway sa mga leaders ninyo, hindi kayo pasaway sa mga leaders lang ninyo. Kayo sumasaway, pasaway sa Diyos. Kaya niyo po ba ang Diyos? Hindi kayo lumalaban rekta sa mga leaders niyo, kayo ay lumalaban sa Diyos. Delikado po yan. Hindi tayo bibless ng Panginoon. Ang mga leaders natin, hindi perfect yan. Walang perfect na pastor o leaders. Kung naghahanap ka ng leader na pastor o perfect na pastor, ikaw kasi perfect, hindi ka makakahanap ng iglesia. Sapagkat ikaw ay perfect, wala namang perfect na iglesia. Kung gusto mo ng perfect na iglesia, tayo ka ng sarili mo iglesia. Ang pangalan ay perfectong iglesia. Ikaw ang pastor. Okay? Pero kung maghahanap ka ngayon, wala kang makikita. Amen? Tapos sa 1 Corinthians 3, huwag tayong magkukumpa-kumpara. Yan ang gawain ng mga karnal. Sabi ng isa kay Pablo, ako ay kay Apollos. Kaya mo, kapatid, ginagamit siya ng Panginoon ng kanya-kanyang mga gifts. Amen? Hindi yung ito, pastor natin ito, talagang, bombastic ito. Gusto kong sumambal pagka talagang nakakatuwa. Susunod nating mga tagapagsalita, parang duduyan. Mamaya, natutulog ka. Baka ang pastor na naman ay hindi niya gift ang preaching. Baka ang gift niya ay teaching. O kaya, visitation na lang. Pero huwag po tayong magkumpara. Amen? Iba-iba po ang mga katungkulan, iba-ibang personality na gawin ng Panginoon yan. Yun ay sign of immaturity. So, gawin natin, habang nagantay tayo sa Panginoon, palakasan tayo, dati ang Panginoon, igalang natin ang ating mga manggagawa. Okay? Kayong lahat ay mga anak ng verse 13. Pahalagaan ninyo sila na napakataas na pag-ibig alang-alang sa kanilang gawain. Amen? Nagbigay si Pablo ng tatlong verse para sa mga manggagawa. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen? Tapos, marami pong mga paalaala dyan. Tapos sinabi rito, mga gala kayong lagi. Habang nag-aantay tayo sa Panginoon, may mga kahirapan. Minsan po na uubusan din tayo ng resources. Tama? Hindi natin alam kung saan tayo kukuha. Pero sa kabila ng mga problema yan, may sakit ka, may financial problem ka, magpakaligay ka sa Diyos. Anak ka ng Diyos eh. Konting pagtitiis lang naman dito eh. Imagine niyo po kung mabubuhay ka rito, halimbawa isasagad ng Panginoon ng buhay mo. Mabubuhay ka ng 70 years. Ikaw ay 50 years, so may 20 years ka na lang. Yung 20 years na yan, sabihin naghihirap ka na. Hirap na hirap ang buhay mo, pero naglilingkod ka sa Panginoon. Ano na lang yung 20 years doon sa eternity na naghahantay sa iyo. Amen? Kung ikaw naman ay nagpapakasarap sa buhay dito, mayamang ka, siguro 20 years o sabihin natin 50 years. Tapos hindi ka ligtas. Ano lang yan? Kung ikumpara mo sa eternity doon sa impyerno. Amen? So mga kapatid, ang ating chance ay dito. Huwag mo naman maliitin yung 20 years na yan. Yung 20 years na yan, yan ang chance mo. Kung hindi ka pa believer, tanggapin mo ang Panginoon. Amen? Kung ikaw ay believer naman na, kung bibigyan tayo ng, actually ako, hindi na po ako naniniwala, hindi ko mapaniwalaan na ang gandong pa sa 20 years. Sabihin natin, ako hindi ko nasabi mo kailan, sabihin natin 10 years, so 5 years, sabihin natin 5 years. Kapatid, yung 5 years na yan, saan natin igugugol yan? Halimbawa, sabihin na, may sakit ka, at ang sakit mo ay terminal. Meron ka na lamang 5 months na mabubuhay. Anong buwan ngayon? September, October, November, December, January, February, hanggang meron ka pang February. Yung Valentine's, meron ka pang last Valentine's. Anong gagawin mo sa 5 months? Okay? Yung iba, maglulungkot na, siyempre, maging hopeless na. Kasi nga kamatayan. Pero kung ang ating perspektibo ay, kung ang Panginoon ay malapit na, anong ating gagawin? Ang kapatid, ang pinaka-the best natin gawin, mag-share ng gospel.
Eh, sabihin mo, baka sa langit na lang ako magsishare ng gospel. Eh, hindi po pwede roon. Wala na tayong sishare ng gospel sa langit. Mga ligtas na lahat. No? Okay? So, yun po. Ang gusto kong sabihin sa inyo. Tapos, magmamadali na po ako. Bilisan na natin. Magdala kayo lagi. Magsidalangin ng walang humpay. Ito po yung ginagawa ng mga watchmen. Nananalangin. Anong oras kayo nagigising? Para manalangin. Okay? Yung mga nagbabantay, yung mga guardia na. Nagbabantay yan. Tayo po'y nagbabantay. Ugaliin natin magising, lalo na mga leaders. Magising ng maaga. Kasi kung magising ka, mag-devotion ka, alas 7 na, eh wala na. At andyan na yung mga anak mo, ate doon pa sa school, magluluto ka pa. Maingay na yung kapitbahay mo. Yung mga marites, gising na rin. Wala na. Maingay na yung tricycle. Ang ba, wala na. Pero magising ang alas 4, alas 5, nagbabantay ka. Amen? Panalangin niyo po. Dati sabi ko, kapatid, panalangin niyo ako. Eh yung, paano ka man papanalangin ko, talaga hindi naman nananalangin. At paano man nanalangin ng karnal? Sabi ng Panginoon, effective ang panalangin ng taong matuwid. Tama mo ba? So, manalangin tayo ng walang humpay. Sa bawat bagay, magpasalamat. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus patungkol sa inyo. Ang gusto ko ng Panginoon sa atin maging mapasalamat. Mapagpasalamat. Sa iglesia po, sino marami mapagpasalamat o yung mga complaints? Maraming complaints. Tulad ngayon, mainit yata. Anong nangyari sa mga electric pan natin? Daming complaints. Kami mga leaders, parang pipigarin pagka mga kapatid, may mga kapatid na pasaway na mareklamo. Mga kapatid, hindi po nakaka-encourage siya. Manalangin tayo, magpasalamat tayo. Pasalamat nga tayo, buhay pa tayo. Pasalamat tayo, nagising tayo. Higit sa lahat, pasalamat tayo, ligtas tayo. At gusto ng Panginoon, tayo laging magpasalamat. Kasi lahat naman tayo dumadaan po ng kahirapan eh. Tama po ba? Kasi kung nag-aantay ka lang lagi ng blessing bago magpasalamat, ay hindi po ganun. Okay? Huwag apula sa Espiritu. Sabi dito, huwag nating i-quench. Huwag nating pahirapan ng Holy Spirit na nakatira sa atin. Pagka para tayo walang pasalamat, pagka tayo hindi nagagala sa Panginoon, pagka rebelde tayo sa ating mga leaders, pinahihirapan natin ang Espiritu na nakatira sa atin. Pagka pinahihirapan mo ang Holy Spirit na nakatira sa iyo, pinahihirapan mo rin ang sarili mo. Nakakita na po kayong pasaway sa iglesia na masaya? Wala. Hindi sila sasaya. Okay? At ang kamalasan, kung although huwag kayong maniwala sa swerte, mamalasing kayo. Hindi po salitang Kristiyano yan eh. Pero mahihirapan ang buhay niyo pagka tayo ay naging pasaway sa iglesia. Again, walang perfectong pastor, walang perfectong iglesia. Pero pasalamat tayo, mayroong isang iglesia na kung saan nakakasamba tayo, lilingkod ang mga kapatid dito, mga leaders, pinapakain tayo ng salita ng Diyos. Kung ano man ang magpapagkukulang, ay ikaw na bahalang magpunan. Unahan mo na lang. Kung kulang ang pag-aaral, mag-aral ka. Kulang sa pananalangin, manalangin ka. Alam mo ba, pasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong mga kapatid na naglilingkod. Huwag magsihamak sa mga pagpapahayag ng propesiya. Yung po ang ating topic ngayon, prophecy po yan. Huwag na natin hamakin yan. Sabi, lagi na lang rapture ang inaaral. Hindi naman nangyayari. Diba? Sa panahon ng Panginoon Kristo, meron ng ganyan eh. Sabi nila, dadating Panginoon, pero hindi naman dumarating. Okay, huwag natin hamakin ang pagpapahayag ng propesiya. Magpagsusuri sa lahat ng mga bagay, panghawakang mainam ang yaong mabuti. Magsisiawas,
iwas sa lahat ng kasamaan. Okay? Tapos, verse 23, doon ang tatapos. At ang mismong Diyos ng kapayapaan ang pagiging banal nawa sa inyo ng lubusan. So, pagka ginagawa natin yung bilang Kristiyano, ready tayo sa pag-antay sa Panginoon, sabik tayo. Eh, po ba sabik na sa pag-antay ng Panginoon? Tapos ay nagagalak tayo lagi sa kabila ng mga kahirapan. Nananalangin tayo. Ang panalangin po kasi trabaho yan eh. Sakripisyo ang manalangin lalo sa madaling araw. Okay? Nananalangin tayo. Kasi mamimit mo ang Diyos eh. Nagkakaroon ka ng bonding, fellowship sa Diyos. At tumuko ka ng commands sa Panginoon. Tapos nire-review ka niya, kinukorek ka niya. Okay po yan. Ginagawa natin yan. Tapos ay ang sabi ng Panginoon dito, ang mismong Diyos ng kapayapaan ang magpagiging banal nawa sa inyo ng lubusan. At dinadalangin ko sa Diyos ng inyong buong espiritu, kaluluwa, at katawan ay mapanatiling walang kapintasan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Gusto ng Panginoon, pagdating niya, ay pinabanal tayo. Ano ibig sabihin ng pinabanal? Yung ready tayo, naglilingkod lang sa Kanya. Katawan, isip, kaluluwa, at espiritu ay sanctified. Ang ibig sabihin ng sanctified, exclusively His. Sa Kanya lamang nagagamit. Maraming mga Kristiyano sa Sunday, nagpapagamit kunwari sa Diyos. Pero Lunes sa sarili, Miyerkules kay Satanas, kung kanino nagpapagamit. Pero alam niyo, pagka ganun ng buhay mo, kahit yung Sunday, hindi ka naman ginagamit ng Panginoon. Akala mo lang. Ang gusto ng Panginoon, wala siyang kahati. Estudyante ka, gawin mo yan sa paglilingkod sa Panginoon. Empleyado ka, trabaho ka para sa Panginoon. Negosyante ka, negosyo ka para sa Panginoon. Pastor ka, lahat ito ay yun ang tinatawag na pabanalin. Ibig sabihin ng pabanal, yung sanctified, yung separated form. Ikaw ay hiniwalay lamang para sa Diyos. Ano ba? So yung mga kapatid na gusto kong i-share sa inyo na salamat sa Panginoon kung bibigyan pa tayo ng Panginoon bago sa darating. Kung tayo ay matatapos ang ating buhay dito, praise God. Pero alam niyo, panalangin ko sa sarili ko, Panginoon, magkako. Pwede po bang hindi na ako mamatay? Isama mo na ako sa rapture. Sa panahon natin ngayon, pwede na po panalangin. Dalo nakalapit siya. Kung halimbawa ang rapture, 5 years na lang. Halimbawa lang. Eh, ang due date mo ay 4 years na lang. So, bitin ka ng 1 taon. Panginoon, bigyan mo pa ako 1 taon. Isakto mo na sa rapture. Mayroong ganyang hari, di ba? Kaya ba yun? Papatayin siya mamamatayin siya pag humingi pa siya ng taon. 15 years pa. Eh kung malapit na ang rapture, masarap yata yung hindi ka na sasakay sa bangkang putol, di ba? At habang buhay ka pa ay nakita mong papalitan ka ng Panginoon at makikita mo na si Jesus Christ. Sabi ng Panginoon sa John 14, kung saan ako paroroon, doon din kayo. Gusto ng Panginoon, magkakasama tayo. Kasama natin siya ngayon, spiritually, pero yung physical. Tapos bago na po ito. Itong mga katawan natin ito ay gagawin niyang panglangit. Wala nang sakit. Wala nang mga gamot. Wala nang mga bigla. Kung gano'n na kalapit siya, ang unang nadarama ko ngayon ay yung nai-encourage tayo. Alam bang naaaliw tayo? Mga kapatid, ito po ay binigay ng Diyos sa atin. Hindi binigay ng Diyos sa mga matalinong tao sa labas. Hindi para sa kanila yan. Ito'y para sa mga believers.
darating ang panahon, pupunin tayo ng Panginoon Diyos. At wala nang kamatayan. Ginawa ng Panginoon yan kay Noe, si Enoch, at saka si Elias. Hindi siya ginawa ng kamatayan. Yan ay sample na rapture eh. So sa rapture, during rapture, sa panahon na rapture, meron talagang hindi namamatay. Kaya nga sabi kanina, hindi kayo mga uuna sa mga namatay. Therefore, kung kayo'y buhay pa, hindi mo na kayo mamamatay. Tapos sa rapture, kayo bubuhay kayo. Hindi na. Pag rapture, buhay kang babaguhin. Pero hindi ka lang mauna doon sa mga namatay. Pero kukunin kang buhay. Diba? Eh kung gano'n nakalapit. Kung ako naniniwala ng matagal na 10 years, ilang taon na po ako ngayon? 54. 54 na ako. 5 years, edi 59. Sabi natin 10 years, edi 60. Kapatid, lapit no? Ngayon, pwede kang ingatan ng Panginoon. Kung naglilingkod ka sa mga sakit, mga aksidente, kasi hinihingi mo. Panginoon, gusto ko eh. Isama mo na ako sa mga mara-rapture. Pero kung hindi ka man, gusto mo naman, hindi pa, gusto mo mauna eh. Sino gusto mauna rito? Gusto na mauna. Okay lang din yan kasi bubuhay ka naman ng Panginoon eh. Pero kung tayo ay buhay pa ngayon, dentay na tayo, di ba? Ay, yung mga may edad na rito, pwede na po kayo magantay sa Panginoon. Kung 100 years old ka na ngayon, humingi ka pa ng another 5 years, halimbawa. Di 105 ka, malay mo. Ngayon kung hindi ka naman bibigyan, talaga nandun yung sakit na yung kontrata mo, eh babaguhin ka naman ng Panginoon. Amen? Walang talo. Walang talo. I-rapture tayo ng Panginoon buhay, o patay kang dadaan, tulad ng tatay ko, bubuhayin mo na siya, walang talo. Pero masarap din para sa akin. Hindi na ako sasakay ng makang putol. Pupunin ng Panginoon. Amen po ba? At ikisa lang ha. Naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Naglilingkod tayo sa Diyos. Pero una tayong magtago-tago kung yung mas nisikreto yung kasalanan, alisin niyo na po sa katawan niya. Waksinan niyo. Gusto ng Panginoon ay banal, spirit, soul, and body. Exclusively, His. Sa Kanya lang tayo. Bakit? Binigyan niya tayo. We are His because He bought us with His precious blood. We do not own yourselves. Christ owns you. You are His. O ngayon, maraming salamat po sa pangako niyo sa amin na kami babalikan niyo at kami sa inyo. Iglesia, salamat po ng Diyos. Panginoon, gahantin po kami. Nawa, dumating na kayo. Maranatha. Disciple in Jesus' name. Amen. Amen.